Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa contempt power ng Senado, na ginagamit ng mga senador para ipahiya ang kanilang mga resource person kapag hindi nila nagustuhan ang mga isasagot o sagot ng kanilang mga itatanong sa taong kanilang iniimbestigahan. Pinapahiya nila na animoy alipin nila. Kung sigaw-sigawan nila akala mo batas na sila, akala mo mga eksperto sila sa batas. Mga wala naman alam sa batas ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sakay abangan eksperto. Tulad ni na Mr. Tulfo, Robon Padilla, Bato de la Rosa, Bong Revilla, Bongo, Rizzo Hontiveros kung manigaw sa kanilang resource person ay akala nila mga marurunong na sila sa batas. Ni first year ng law ay hindi kayo nag-aral pero kung mag-aasta kayo feeling nyo may alam kayo sa batas. Kapag binigyan kayo ng bar exam ay mga wala naman talaga kayong mga alam. Inaabuso ninyo ang maliit ninyong kapangyarihan. Ang akala ninyo ay habang buhay na kayo dyan sa Senado at kayong mga congressman sa Kongreso. Ito ang isipin nyo, ang inyong mga resource person o iniimbestigahan na tao ay mas matataas pa nga ang pinag-aralan kesa sa inyo. Tapos binabastos nyo lang. Kapag hindi ninyo nagustuhan ang mga sagot ay ikinukulong ninyo. Ito pakinggan ninyong mga senador para matuto kayo, palibhasa hindi kayo abogado, kaya the line of questioning nyo ay hindi tama. Yan ang hirap sa mga hindi abogado nagmamarunong, nagdudunong-dunungan wala naman alam. Ito pakinggan ninyong mga senador at congressman na mga bastos sa inyong mga resource person. Dapat ang bisita iginagalang, tinatratong tao. Sa totoo lang hindi naman talaga kayong qualified na maging senador. Kasi hindi kayo mga lawyers. Kaya wala kayong alam sa batas. Kapag binigyan kayo ng bar exam wala naman kayong mga alam. Pero sa grandstanding dyan kayo magaling. Akala ng mga tanga may alam na kayo sa batas. Pakinggan nyo itong desisyon ng Korte Suprema para maging aware naman kayo sa batas. Yan kasi ang hirap sa taong hindi naman abogado pretending to be known na marunong sa batas, in fact wala naman alam. Kapag wala kang alam sa batas talagang hahanga at bilib ka, kasi sinisigawan nila ang kanilang mga resource person. Sa kaso ni Lincoln Oyong vs. Senate, Michael Yang Hongming vs. Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. The Supreme Court said that the Senate committed grave abuse of discretion in issuing contempt and arrest orders versus formally resource persons. Sinabi ng Korte Suprema na nakagawa ang Senado ng grave abuse of discretion sa pag-issue ng contempt and arrest orders versus formally resource persons. Habang ang Senado ay may kapangyarihang magsagawa ng mga lehislatibong pagtatanong, dapat nitong sundin ang karapatan ng konstitusyon sa angkop na proseso ng mga taong humaharap sa naturang mga paglilitis. Kaya pinanghawakan ng Supreme Court en banc, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting, na bahagyang nagbigay ng mga petisyon para sa certiorari at pagbabawal sa ilalim ng Rule 65 ng Rules of Court na inihain ni Lincoln Oyong, Ong, at Michael Yang Hongming, Yang. Hinamon ng mga petisyon ang contempt at arrest order na inilabas laban sa kanila ng Senado ng Pilipinas. Noong 2021, ang Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, Senate Blue Ribbon Committee, ay nagsagawa ng pagsisiyasat bilang tulong sa batas na nauukol sa mga paggasta ng Department of Health kaugnay ng COVID-19 pandemic response ng gobyerno. Ang Senate Blue Ribbon Committee ay naglabas ng mga subpoena na nagtuturo sa mga opisyal ng Farmali Pharmaceuticals Corporation, Farmali, kabilang si Ong bilang miyembro ng Farmali Board of Directors at Supply Chain Manager, gayon din si Yang, isang miyembro ng Philippine Fullwind Group of Companies, Inc., na dumalo sa mga pagdinig ng komite at tumstigo. Sa una ay nabigong humarap sina Ong at Yang sa mga unang pagdinig, ngunit nang maglaon ay voluntaryong dumalo sa pagdinig noong ika-10 ng Setyembre taong 2021. Gayunpaman, ang komite, gayunpaman, ay naglabas ng utos laban kina Ong at Yang na binanggit ang mga ito para sa paghamak at pag-utos sa kanilang pag-aresto para sa pagsaksi ng maling at pag-iwas sa panahon ng mga pagdinig.
Kaya't idiniin ng Korte na ang Kongreso ay hindi pinipigilan na magdulot ng paglitaw ng isang resource person. Hanggat ang testimonya ng isang resource person ay primordial sa pagtatanong ng lehislatura bilang tulong sa batas, kung gayon ang alinmang kapulungan ng Kongreso o ang mga komite nito ay maaaring pilitin, sa paraan ng pag-aresto, ang kanyang pagharap sa mga pagliliti sa pagtatanong. Ang nasabing kapangyarihan ay likas at kinakailangan para sa Kongreso upang mabisang gampanan ang tungkulin nito sa pagtatanong bilang tulong sa batas. Hindi nito kailangang makahanap ng textual na batayan sa mga panuntunan ng pamamaraan ng Senado. Hinahawakan ng Korte, at idinagdag, bilang ang pagkakaloob ng kapangyarihang pambatas na kinabibilangan ng kapangyarihan upang magsagawa ng mga pagtatanong sa tulong ng batas ay nilayon na maging kumpleto, ibig sabihin, nang hindi kailangang gumamit ng hudisyal na proseso upang maisegawa ng lehislatura ang tungkulin nito, ito ay sumusunod na ang lehislatura ay may kapangyarihan din na gumamit ng mga mekanismo upang sundin ang mga proseso. Ang Korte, gayunpaman, ay nagbigay diin na ang kapangyarihan ng Kongreso sa pambatasan na pagsisiyasat ay napapailalim sa tatlong limitasyon. Isa, ang pagtatanong ay dapat sa aid of legislation. Dalawa, ang pagtatanong ay dapat isagawa alinsunod sa nararapat na naipublish na mga tuntunin ng pamamaraan. At tatlo, ang mga karapatan ng mga taong lumalabas o apektado ng mga naturang pagtatanong ay dapat igalang. Dagdag pa, kung mayroong makatutuhanang batayan para sa pang-aalipusta, ang pagkulong ng resource person ay dapat lamang tumagal hanggang sa pagwawakas ng legislative inquiry. Sa kaso ni Naong at Yang, napag-alaman ng Korte na habang sinunod ng Senado ang unang dalawang paghihigpit, nabigo itong matugunan ng huli ng banggitin nito ang mga petitioner sa pag-contempt at iniutos ang kanilang pag-aresto nang hindi binibigyan sila ng pagkakataong marinig. Bagamat itinaguyod ng Korte ang probisyon sa mga panuntunan ng Senate Blue Ribbon Committee na nagbibigay daan sa komite at sa tagapangulo nito na gamitin ang kapangyarihan nito sa pagsuway sa pagpaparusa sa akto ng pagsaksi ng mali o umiiwas. Ipinasya ng Korte na ang pagpapasya kung ang isang testimonya ay hindi totoo o pag-iwas ay nangangailangan ng pagsusuri sa kabuuan ng ebidensyang ipinakita upang matukoy kung ang isang saksi ay nagsasalita ng totoo o sinusubukan lamang na umiwas sa pagsagot sa tanong ng direkta. Binigyang diin pa ng Korte na ang sinalakay na pagtatanong sa pambatasan ay naglalayong tumulong sa batas, hindi magsagawa ng paglilitis o gumawa ng paghatol. Kaya, ang pagtatanong sa lehislatibo ay hindi maaaring magresulta sa legal na umiiral na pagkakait ng buhay, kalayaan o ari-arian ng isang tao, parusahan para sa pambabatis na paghamak, kahit na sui generis sa karakter, ay dapat nakatulad na obserbahan ang pinakamababang mga kinakailangan ng angkop na proseso, sabi ng Korte. Kaya, ang mga testigo na inakusahan ng Kongreso sa pagbibigay ng mali o umiiwas na testimonya ay dapat bigyan ng pagkakataong ipaliwanag kung bakit hindi mali o umiiwas ang kanyang testimonya. Sa kaso ni Naong at Yang, gayunpaman, natuklasan ng Korte na hindi maaaring matukoy ng Senado kung ang kanilang mga testimonya ay mali at umiiwas batay lamang sa mga testimonya na ibinigay sa pagdinig noong ika-10 ng Setyembre taong 2021. Ang Korte, gayunpaman, ay natagpuan na ang Senado ay hindi gumawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya sa pag-utos kay Yang na maglabas ng mga dokumento sa kanyang mga ari-arian at mga interes sa negosyo sa pagtatanong ng Senado bilang tulong sa pinag-isipang batas upang mapabuti ang mga proseso ng pagkuha ng pamahalaan kaugnay ng Republic Act No. 11,494, dahil ang mga dokumento ay nauugnay sa isyu kung siyang ay nakakuha at o nag-ipon ng yaman kaugnay ng paksa ng pondo ng pamahalaan. Nagpasya pa ang Korte na walang makatwirang pag-asa siyang sa privacy sa mga bagay na may kaugnayan sa formally at sa kanyang mga interes sa negosyo doon. Ang karapatan niya sa pagkapribado niyang ay hindi maaaring maneg sa nakahihimok na interes ng Estado habang ang komite ng Senado ay nagsasagawa ng mga pagtatanong sa isang pinag-isipang batas na may kaugnayan sa Republic Act 11494. Ang layunin ng pagtatanong ng Senado na lutisin ang maling paggamit ng mga pondo ng pamahalaan kaugnay ng ang pandemya na tugon ng gobyerno ay isang nakakahimok na dahilan ng Estado para magpatuloy ito sa pagtatanong nito at hilingin kay Yang na ilabas ang mga dokumento ng paksa.
Pinagtibay din ng Korte ang kahilingan ng Komite ng Senado para sa pagpapalabas ng lookout bulletin laban kay Yang. Ang Korte ay nagpasya na ang Senado ay may legal at makatutuhanang mga dahilan upang hilingin sa kagawaran ng hustisya na ilagay si Yang sa ilalim ng isang lookout bulletin. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.